Hello everyone, welcome to my channel again. This is RR Vlog, my life after I lost my only child, my little Ray, my wonderful baby. This is Reggie. Today is kind of hard, overwhelming because this is the day that, thing happened to my daughter. This is her third year since, she left, and it's really hard to remember itong mga time na to. This is the hardest na dumating sa buhay namin, kaya i-share ko lang sa inyo ngayon kung ang aking experience and my thoughts for today. By the way, before we start, I would like to say thank you to all my subscriber, sa lahat ng mga nagpa-follow na patuloy na nanonood sa aking video. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-like, share, at sa mga bagong nanonood ngayon. Kung hindi nyo pa kami kilala, ako ay isang mother na nawala ng anak, my only child. And today is her third year since she passed. Kaya hindi yun madali sa amin na mga magulang. Akala ko after, so many years, maiis yung pain namin, but the feeling is still the same, is still painful. But anyway, like I said, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do it. Like and share and hit the notification so you're always updated to all my videos. By the way, today itong video na ito talagang pinrepare ko because I don't wanna I decided na mag-off today for my quiet time. So binisi ko lang yung brain ko sa something, mga gawain dito sa bahay para hindi naman maapektuhan kung sino man ang magiging client ko for today. So like I said, ginawa ko lang yung chores ko, and then quiet lang, reminisce ko yung memory ng anak ko since she was young. Ayun lang ang ginawa ko. So I'll took a little picture for this and i-clip ko dito sa inyo para makita nyo rin yung anak ko kung how we raise our kid. Anyway, like I said, today is April 17. 3 taon na yung time na ito yung araw na pinaka masakit sa buhay namin, at sa mga taong at sa mga magulang na makaka-experience o yung naka-experience is hindi talaga madali. Hindi to yung may parang wala kang hope, para kang ito na yung pinaka the worst na mangyayari sa buhay mo, but you still keep going, and pipilitin natin kahit masakit, pipiliting tanggapin na nawalan na kami ng anak, pipilitin lahat ng bagay just to survive. Nakakapagod, kakawalan ng lahat ang nangyari sa buhay namin. Kaya like I said, is not easy. Talagang napakasakit sa puso. Hanggang ngayon, hindi ko ma-imagine na nangyari to sa buhay namin. Para bang, I'm still hoping na someday magigising ako na ito ay isang panaginip lang na, may katapusan din. Pero hindi hindi talaga, walang talagang parang sagot sa lahat ng mga sakit na nararamdaman namin. Talagang magagalit ka sa buhay mo. Kuminsan gusto kong sabihin na isigaw sa mundo na I hate my life, bakit ganito. Pero hindi ko naman pwedeng gawin yan dahil
Sino naman ang makakaintindi sa akin, at saka para bang napaka-bitter kong tao. Pero honestly, ang sakit-sakit, sobrang sakit itong na-experience namin na ito. Talagang everyday is like napakabigat ng katawan namin, napakabigat lahat ng para bang lahat is ayaw na namin gawin. Kung pwede lang, wag nang tumayo. Kung pwede lang, yung I don't know how to explain how hard yung everyday life namin na dumadaan. Para bang para kang may pasan-pasan mo yung buong mundo sa hirap, but you know, ganun pa rin. I'm trying to teach ourselves na mag-keep going, pilitin, especially dito sa Amerika kami. Everything here is all about money. Everything here is like work, you know. Kung minsan di ko alam kung pinagsisisihan kong nakarating ako dito, pero hindi naman pwede kasi tapos na. We cannot go back anymore. There's no turning back itong buhay namin. Kaya ang hirap. Talagang sasabihin mo sa sarili mo na ikaw na ang pinakamala sa buong mundo. Pero although alam kong mas marami pang worse sa amin, pero yung, like I said, yung sakit, para bang wala talagang katapusan. Parang kahit anong gawin namin, hindi namin matulungan yung sarili namin. Oo, nagsusurvive kami sa everyday life, pero yung bigat sa puso, I don't know until when namin to ma-experience. So, ito yung araw na hindi ko ma-imagine na hanggang ngayon buhay pa rin ako. Hindi ko ma-imagine na bakit ako nagsusurvive sa everyday life ko. Hindi ko alam. Kasi since itong araw na to, morning yun, I remember nung pumunta rito yung pamangking ko about para sabihin yung nangyari sa anak ko. Actually, nagpapasalamat ako dun sa asawa niya dahil naisip niya kaming daanan, kasi ang pamangkin namin, ang plan niya parang hindi niya kayang sabihin sa amin or gusto niyang suluhin, pero hindi pwede. Sabi ng asawa niya, kami yung magulang na dapat unang makaalam. Pero like I said, nagpapasalamat ako kasi pinaalam nila sa amin. Sila ang nag-deliver sa amin ng bad news. So, pero napakahirap talaga. Hanggang ngayon, hindi ko ma-imagine talaga na nangyari ito. Hindi ko alam. Para bang, tsaka alam niyo, ang feeling ko kasi, parang lahat, I don't know kung sa utak ko lang, para bang, for being quiet, for what happened to my daughter, para bang, lahat ng, parang hindi ko maintindihan kung ano yung tama, kung ano yung dapat kong gawin. Parang lahat ng tao, I don't know what to say. Para bang nagkaroon na ako ng, parang feeling ko lahat ng tao, parang may fear ako sa lahat ng tao. Pero I don't know kung paano ako nagagawa yung everyday na I was talking to my client. I was, dealing with my client like every day. Hindi ko alam paano ko na-handle. Good thing na lang, I'm very flexible. Siguro ito talaga yung binigay sa akin talent ng Diyos. Yung maging maging strong ako. Kasi alam ng buong mundo, alam ng lahat ng taong nakakakilala sa amin kung gaano namin inalagaan yung anak namin, how precious she is when she was growing up. Ang hirap kasi pinilit mong palakihin na maayos yung anak mo. Pinilit mong hindi siya mahirapan, pinilit mong wag siyang makaranas ng anything na hirap dito sa mundo.
yung end niya, talagang masasabi mo napaka-unfair ng buhay. Napakasakit, napaka-unfair ng buhay na binigay sa amin. Kung totoo mang may nagbibigay ng buhay. Hindi ko alam kung bakit ganun. Bakit? Sana, hindi ko alam eh. Talagang napakahirap, parang ayaw mong, hindi ko alam bakit nangyari to, bakit, alam ko naman, wala naman may kasalanan, kaya lang yung sakit na nararamdaman ko, gusto kong magalit. Gusto kong sabihin sa mundo kung gaano kahirap yung binigay nilang hirap sa amin. Lalo na sa, hindi ko matanggap na mawawalan ako ng anak. Hindi ko kaya just to think about. Kaya hindi ako nagsisisi kung hindi ko nakita yung anak ko for her last, dito sa mundo. Kasi hindi ko kakayanin makita yung anak ko na nasaktan siya. Hindi ko kaya yun. Kasi hindi ko sinaktan yung anak ko. Nag-sacrifice ako sa lahat ng bagay para hindi lang siya mahirapan. Di bali na ako mahirapan. I don't care. Huwag lang yung anak ko. Kasi sa kanya lang ako nagkabuhay. Sa kanya lang ko lang naramdaman yung buhay na tiniis ko since I was young. Tapos nawala. I feel betrayed dahil dito sa nangyari na to. Tapos, parang pinagkait siya sa amin ng mundo. Ang bigat-bigat na dinadala namin. Parang inagaw siya ng mundo sa amin. Kaming nagbigay ng maraming panahon. Ang dami-daming bata na nakita ko na walang pakialam sa kanila yung mga magulang. They're still here. Umihigap na rin sila. Pero kami, hindi ko alam bakit eh. Ang dami-daming masamang tao, pero bakit yung anak ko? Ang dami-daming masamang magulang, pero hindi nila na-experience yung na-experience namin. Sabi ko sa sarili ko, sobrang sakit na binigay sa akin talaga. I cannot imagine, honestly. Kaya alam nyo, sobrang sakit kasi yung relationship namin ng anak ko. Hindi ko ma-explain how tight yung relationship namin ng anak ko eh. Sobrang, kung alam nyo lang, hindi yung maalis sa katawan ko yung anak ko. Lagi siya nakadikit sa akin, lagi siya nakahag sa akin, lagi siyang, kahit saan siya pumunta, kahit saan siya, kahit anong gawin niya, lahat sinasabi niya lahat sa akin. Mula maliit siya, hindi ako binigyan ng parang kang walang anak. Hindi ka na konsumi. Kahit nasasaktan ako pati, kaya ko lahat i-handle. Pero ngayon, ito, kaya hindi ko alam eh, why this thing happened to me? Why this thing happened to us? Hirap. Di ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay dito sa mundo. Di ko alam hanggang kailan ako magtitiis, magsasuffer ng ganito. Di ko alam. But anyway, ganun lang. Iiyak ko na lang yung sama ng loob ko kasi ang hirap talaga. Ang hirap talaga. Ang hirap mawala ng anak.
Kaya yung mga wala pang anak, they have no idea kung paano mo i-handle yung ang buhay, ang magkaroon ng anak. Sobra. Hindi ko alam. Lalo na sa panahon ngayon. Kahit anong mangyari, tinry ko talaga mag-stick sa anak ko. Mag-stay. Tiniis ko lahat. Kasi ganun eh. Ganun talaga yung buhay eh. Tiisin ko na lang lahat. Kaya ito hanggang mamatay ako. Nagtitiis ako. Naghihirap ako. Napakaswerte ko sa ibang bagay. Financially. Sa mga tao, sa mga kaibigan, sa lahat, pamilya, pero napakamalas ko sa nararamdaman ko ngayon. So, I don't know what I'm gonna do. But anyway, ganito na lang muna kasi I have to release. Isang linggo na akong hirap na hirap. Walang katapusan. Anyway, pasensya na kayo till next again. Asawa ko tumatawag na pauwi na siya eh. Ganito talaga, hindi ko malampasan itong mga bagay na to. But anyway, till next again. Bibili pa ako ng bulaklak ng anak ko. Bibilihan ko ng bulaklak yung baby ko. Tsaka kandila, naubos na, namatay na to all day na kasi nakaon yung kandila niya, yung candle niya. So, bibili ako ngayon. Punta kami sa Costco muna. Okay? So, okay, till next again. Kahit diyan ko na lang siya nilalagyan ng bulaklak, I don't mind. I know she's always around. Okay? O, sige pala. So, next time again, pasensya na kayo. Okay? Don't forget to like and comments para, makipag-engage kayo sa akin. I need someone to talk to. Okay? Thank you so much. Till next again. Bye. So, hopefully to see you again. See you again next video. Bye.